Isipin mong nakatali ka sa isang trabahong walang bayad, walang benepisyo, at kahit mamatay ka pa, kailangan mo pa ring mag-clock in kinabukasan. Iyan ang kapalaran ng mga bayani sa mundong ito, dahil gaano man karaming beses silang mamatay sa labanan, patuloy silang binubuhay muli at pinipilit na magpatuloy sa pakikipaglaban. Si Dada ay isa sa mga bayaning iyon, at kasalukuyang tumatakbo siya sa kagubatan habang hinahabol ng isang grupo ng mga kabalyero. Hinahabol siya ng mga kabalyero dahil ninakaw niya lang ang isang kabaong mula sa kanila, pero mayroon din palang grupo ng mga demonyong diwata sa lugar, at mas nakakatakot ang mga diwata kaysa sa mga kabalyero. Habang ginagawang pagkain ng halimaw ang mga kabalyero, sinubukan ni Dada na tumakas, pero maikli at mataba ang kanyang mga binti, kaya hindi siya nakalayo bago siya naabutan ng isa sa mga diwata at tinambas sa lupa. Nagsimulang magpanik si Dada at sumigaw para sa tulong dahil ayaw niyang maging merienda, at sa swerte niya, sa huling segundo, ang kanyang kasama. Si Xylo ay bumagsak mula sa langit at sinaksak ang halimaw sa ulo. Nagpapasalamat si Dada na buhay pa siya, pero tila natuhag siya habang tumatakas para sa kanyang buhay, at masakit talaga, kaya hindi pa siya handang harapin ang lahat ng iyon. Sinabi niya kay Xylo na patayin na lang siya dahil bubuhayin naman siya ng simbahan pabalik sa base, pero sinuntok siya ni Xylo sa mukha at sinabihang tigilan ang pag-iisip ng ganoon. Walang pakialam ang simbahan kung mamatay sila dahil palagi nilang mailalabas ang kanilang mga kaluluwa mula sa impyerno at may lalagay sa mga bagong katawan, ngunit pagkatapos ng bawat kamatayan at muling pagkabuhay, unti-unting nabubura ang mga alaala ng iyong kaluluwa, at sa huli, makakalimutan mo kung sino ka. Natanto ni Dada na tama si Xylo, kaya pumayag siyang gamutin ni Xylo ang kanyang sugat, gaano man ito kasakit. Ilang sandali pa, maayos na ang lahat kay Dada, pero sa sandaling iyon, napansin ni Xylo ang kabaong doon, at tuluyan ang nag-sink in sa kanya na may ginawang talagang katangahan si Dada. Hinahabol siya dahil ninakaw niya ang kanyang kabaong, pero hindi maintindihan ni Xylo kung bakit pa magsusumikap si Dada na magnakaw ng ganitong bagay mula sa mga kabalyero. Humihingi ng paumanhin si Dada at sinasabing hindi siya sigurado kung bakit niya ginawa yon. Nakita lang niya ang mga kabalyero na nagdadala ng kabaong at naisip niya, siguro kaya kung nakawin yan, at bago pa niya namalayan, tumatakbo na siya sa kagubatan dala ang kabaong. Kailangan ni Xylo ang buong lakas ng pagpipigil sa sarili niya para hindi hiwain ang lalamunan ni Dada pagkatapos ng ganoong stunt, pero nagmamakaawa si Dada na huwag na lang pansinin dahil, sa pinakamasamang senaryo, maibabalik lang nila ang kabaong, at babalik sa normal ang lahat. Hindi naman na lalo pang lalala ang sitwasyon nila, kahit ano paman. Gayunpaman, nang pumunta sila sa kabaong para tingnan ito, napagtanto nila na mas lalo pang lumala ang kanilang sitwasyon. Masama na nga ang pagnanakaw ni Dada ng kabaong, pero may bangkay ng babae sa loob nito, at mukhang mahalaga talaga siya, kaya siguradong magagalit ng husto ang HQ tungkol dito. Akala ni Dada ay dapat siyang maging maharlika, pero alam ni Xylo na ang batang babae ay hindi man lang tao, isa siyang diyosa. Hindi siya agad naniwala kay Dada dahil naaalala niya na ang mga diyosa ay mga sandatang nilikha upang talunin ang mga Demon Lord, at palagi silang mukhang malalaking bukol ng bakal, hindi maliliit na batang babae, ngunit sigurado si Xylo na ang batang ito ay isa sa kanila. Sa sandaling iyon, narinig ng dalawa ang tunog ng busina sa malapit, kaya pumunta sila para tingnan ito, ngunit sinabi ni Xylo kay Dada na iwan ang diyosa. Ang tunog ay nagmula sa isang grupo ng mga kabalyero sa malapit na lambak, at tiyak na pinapatay sila doon. At sa buong oras, nanunood si Xylo habang iniisip, ang galing naman. Hindi naman ako yon. Naging pabaya ang mga kabalyero habang sumusulong, kaya naman madali silang nahulog sa patibong ng mga diwata. Pero kahit kasalanan nila, hindi lang basta-basta makakapagmasid si Xylo habang namamatay sila. Sa personal, wala siyang pakialam sa mga kabalyero, pero may ilan pa sa kanila na buhay doon sa ibaba, at ang opisyal niyang misyon sa pagkakataong ito ay tiyakin na hindi bababa sa kalahati ng mga kabalyerong hari sa lugar ang makaligtas, kaya ang pagliligtas sa mga lalaking ito ay makakatulong sa kanya na maabot ang kanyang kota. Gayunpaman, habang malapit na siyang tumalon, narinig nila ni Dada ang isang boses mula sa likuran nila. Siya ang Diyos ang babae mula sa kabaong, at mukhang buhay na buhay siya, pero ang makita siya ay talagang nakakainis kay Xylo.
Narinig niya ang sinabi nito tungkol sa pagliligtas sa mga kabalyero, at sa palagay niya ay magandang layunin iyon, kaya inalok niya ang kanyang kapangyarihan upang tiyakin ang tagumpay nito. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang magbayad ng mataas na halaga. Gusto niyang tawagin siyang mabait na babae at tapikin ang ulo niya pagkatapos niyang matapos. Tila, ang mga diyosa ay dinisenyo na may napakalaking pagnanais para sa pagmamahal at pagkilala. Marahil bilang paraan upang kontrolin sila, ngunit tila walang pakialam si Teorita at sinasabing ang kanyang layunin ay tulungan ang kanyang piniling amo sa anumang paraan na kaya niya, at nangangahulugan iyon na handa siyang isakripisyo ang kanyang buhay upang matulungan si Xylo kung kinakailangan, ngunit ang kakulangan ng pagpapahalaga sa sarili ay bahagi ng dahilan kung bakit galit na galit siya sa mga diyosa. Tumalon siya mula sa bangin at sinabing siya na mismo ang bahala dahil hindi niya gustong umasa sa kapangyarihan ng isang diyosa, pero kailangan pa rin niya ang kakayahan ni Dada sa pagmamasid, kaya pinakiusapan niya itong ituro ang direksyon ng mga kabalyero. Talagang ayaw makisali ni Dada, pero may kota siyang kailangang matugunan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang sumunod. Habang bumababa si Xylo sa bangin patungo sa mga kabalyero, bigla niyang napagtanto na nasa likod niya lang si Teorita, at tinanong niya kung bakit siya narito. Sabi niya halata naman na gusto niyang protektahan ang kanyang kabalyero, pero sabi naman ng kabalyero, hindi niya kailangan ang tulong niya, at pagkakita niya sa isang diwata, binigyan niya ng liwanag at init na mahika ang isang punyal bago ito itinapon at nagdulot ng malaking pagsabog. Habang ginagawa lang ni Kivia ang kanyang makakaya para makasabay. Sa pagtatapos ng labanan, lahat ng halimaw ay natalo na, ngunit habang nagpapasalamat sa tulong ang mga kabalyero sa simula, nang mapagtanto nila na isa siya sa mga sinumpaang bayani, ganap na nagbago ang kanilang saloobin. Sa tingin nila ay isang kahihiyan na sila ay nailigtas ng isang tulad ni Xylo, at isa sa kanila ay itinutok pa ang espada sa kanya, na tila napakabobo dahil alam nilang lahat na si Xylo ang pinakamalakas na tao dito. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng balita si Xylo na nagpa siya ang pangunahing unit ng mga banal na kabalyero na gumawa ng huling pagtatanggol malapit sa ilog upang pigilan ang sumusulong na mga demonyo, na sa teorya ay tila makatuwiran, ngunit kung hindi mo pa napapansin, karamihan sa mga kabalyero ay ganap na walang silbi laban sa mga demonyo, kaya walang paraan na mapipigilan nila ang buong hukbo ng mga halimaw. Parang sentensya na sa kamatayan, at karaniwan ay walang pakialam si Xylo sa mangyayari sa isang grupo ng mga mayabang na kabalyero, pero kung masyadong marami sa kanila ang mamamatay ng sabay-sabay, masasabing bigo ang kasalukuyang grupo ng bayani, at siya ay pahihirapan sa susunod na muling mabuhay. Hindi niya maaaring mangyari iyon, kaya naghahanda siyang pumunta upang iligtas ang pangunahing unit bago sila tuluyang mapuksa. Samantala, sa harapang linya, nakasalubong lang ng grupo na pinamumunuan ni Komandante Kivia ang hukbo ng mga demonyo, kaya inihanda nila ang kanilang mga sibat na kidlat, at sa kanilang kabutihang palad, nagawa nilang patayin ang unang ilang alon ng mga halimaw, ngunit marami pa rin ang natitira, kaya maaga man o huli, malalamangan sila. Sa kabutihang palad, dumating si Xylo sa tamang oras upang iligtas sila. Well, actually, marami nang namatay na mga kabalyero, kaya hindi ko masasabing saktong oras ang pagdating niya, pero at least nandito siya, at mas mahusay siya kaysa sa mga walang kwentang kabalyerong ito, kaya madali niyang kaya ang kasalukuyang alon ng mga halimaw, at ang mga kabalyero ay namangha sa hindi kapani-pani walang pagpapakita ng kapangyarihan. Lumapit si Commander Kivia kay Xylo, at bagaman nagpapasalamat siya sa tulong nito, medyo nagdududa rin siya sa katotohanang bigla na lang lumitaw sa larangan ng digmaan ang isang hindi kilalang mandirigma. Sa sandaling iyon, naabutan ni Teorita si Xylo, at nagagalit siya dahil sinubukan na naman itong iwanan siya. Kinikilala ni Kivia si Raida bilang diyosa na dapat sana ay dinala sa Goltol, at ngayon ay lalo pa siyang nagdududa kay Xylo dahil sa palagay niya ay inatake nito ang grupo ng mga nagbabantay upang nakawin si Raida. Ipinaliwanag ni Xylo na malamang patay na ang mga kabalyerong nag-e-escort kay Raida, pero hindi niya kasalanan iyon, at bukod pa rito, wala siyang interes na makipagkasundo sa isang diyosa. Ito pa rin si Kivia at humihingi ng tamang paliwanag, pero gaano man kagustuhan ni Xylo na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng detalye, wala silang oras para dyan dahil papalapit na ang Demon Lord. Habang sumusulong ang Demon Lord, ang kagubatan sa paligid nito ay nasisire ng salot ng demonyo, ginagawang halimaw ang mga hayop,
At ang makakita ng napakaraming demonyo na sabay-sabay na papalapit ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot para sa mga tropa, kaya nawawalan sila ng lakas ng loob at impulsibong nagpaputok kahit na binabalaan sila ni Kivia na huwag gawin iyon. Lumabas na isa iyon sa pinakamasamang pagkakamaling nagawa nila, dahil ang Demon Lord na ito ay may force field na hindi lang humaharang sa mga atake, kundi ibinabalik din ang pinsala sa kanila, kaya malaking bahagi ng mga banal na kabalyero ay napuksa. Habang patuloy pa rin ang pag-usad ng mga demonyo, sinabi ni Xylo kay Kivia na talo na ang laban na ito, kaya dapat na silang lahat umatras habang may pagkakataon pa. Gayunpaman, kahit alam ni Kivia na siya ang tama, tumanggi pa rin siyang umatras. Sinabi ni Xylo sa kanya na mamamatay siya kung mananatili siya rito, at ang tanging dahilan kung bakit siya dumating ay dahil may utos siya na suportahan ang kanilang pag-urong. Sa sandaling marinig ni Kivia ang sinabi niya, napagtanto niya na isa siya sa mga bayaning ipinadala mula sa punong tanggapan, kaya sinabi niya sa kanya na bilang commander sa lugar, siya ang may huling pasya sa gagawin ng tropa, at para sa karangalan nila, isasakripisyo nila ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan ngayong araw. Gayunpaman, walang pakialam si Xylo sa babong karangalan ni Kivia dahil hindi niya matiis ang mga taong kusang nagtatapo ng kanilang buhay ng ganito. Ngunit habang nagtatalo sila ni Kivia, biglang nagsimula ang pag-atake ng Demon Lord. 12-dosenang egg sacs ang bumuhos sa dalampasigan, at sa isang iglap, ang buong grupo ay nalampasan ng mga halimaw. Ginagawa ni Xylo ang lahat ng makakaya niya para mapanatili silang malayo, pero nauubusan na siya ng mga palaso na itatapon, at hindi naman gumaganda ang sitwasyon. Biglang, ilang halimaw ang nagtungo sa mga kanyan ng kidlat at nagdulot ng malaking pagsabog sa larangan ng digmaan na nagbabagsak kay Xylo. Sa oras na magkamalay si Xylo, ang tanging nakikita niya ay si Rita na nakahandusay sa lupa sa tapat niya, at nagmamakaawa ito sa kanya na gamitin ang kapangyarihan nito dahil ito lang ang paraan para mailigtas ang mga tao dito mula sa kakilakilabot na kamatayan. Alam ni Xylo na tama siya, pero sinumpa niya sa sarili na hindi na siya muling gagamit ng kapangyarihan ng isang diyosa, kaya sa halip, sinimulan niyang tawagin si Kivia at sumigaw na makipagkasundo kay Rita sa kanyang lugar. Gayunpaman, ilang sandali lang ang lumipas, nakita niya ang duguan na chest plate ni Kivia na gumugulong sa lupa, at malamang na isa na lang itong basag-basag na laman sa larangan ng digmaan sa ngayon, kaya mukhang wala na siyang pagpipilian. Sinabi niya kay Rita na handa siyang bumuo ng kontrata, at natuwa siyang marinig ito, kaya't magsisimula na sana siyang ipaliwanag ang proseso sa kanya, ngunit sinabi niya na alam na niya kung paano ito gawin. Gumawa siya ng hiwa sa likod ng kanyang kamay at iniharap ito kay Rita bilang handog, at sa sandaling halikan niya ang kanyang dugo, naramdaman niya ang pagkakaugnay sa pagitan niya at ni Rita. Ngayong nabuo na ang kasunduan, nagagawa ni Xylo na ilabas ang kapangyarihan ni Rita, kaya tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong gawin muna. Sabi niya, magandang simulan ay ang alisin ang mga diwata na kasalukuyang nakapaligid sa kanila, kaya masayang pumayag si Rita. Bilang diyosa ng mga espada, kayang magpalabas ni Rita ng napakaraming sandata at ibuhos ang mga ito sa kanyang mga kaaway, kaya sa madaling panahon, lubos niyang nilipol ang hukbo ng mga halimaw. Talagang ipinagmamalaki ni Rita ang sarili niya at sinasabi kay Xylo na maaari na siyang magsimulang pumuri sa kanya ngayon, ngunit sinabi nito na kailangan pang maghintay ang gantimpala niya dahil may isa pang alon ng mga halimaw na patungo rito. Kinuha niya ang isa sa mga espada na ginawa ni Rita at ibinato ito sa isang halimaw, at mukhang gumagana pa rin ang kanyang kapangyarihan sa mga espada na ginawa ni Rita, kaya humingi siya sa kanya ng karagdagang bala. Unti-unti, tinatapos niya ang natitirang mga demonyo habang namanghang nanunood ang mga banal na kabalyero. Sa isang punto, nagawang mahanap ni Xylo si Kivia at nagulat siya nang makitang buhay pa ito, ngunit sana ay nalaman niya ito bago pa siya bumuo ng kontrata, pero ganoon talaga. Sinabi niya kay Kivia na kailangan niyang kunin ang kanyang mga tauhan at hanapin ang anumang demonyo na nakaligtas sa kanyang mga pagsabog bago pa sila makagawa ng mas malaking pinsala. Nainsulto si Kivia na maglakas loob ang isang bayaning hinatulan na magbigay sa kanya ng mga utos, ngunit pinaalalahanan siya ni Xylo na ito ay usapin ng buhay o kamatayan, kaya kailangan niyang isantabi ang kanyang pagmamataas at gawin ang kinakailangan upang mabuhay. Maaaring siya ay isang sinumpaang bayani, ngunit wala siyang balak mamatay dito, at hindi rin niya gustong makitang may ibang mamatay dito,
Kaya naman papatayin niya ang Demon Lord bago pa mangyari iyon. Binuhat niya si Rita sa kanyang balikat at naghandang sumugod sa Demon Lord. Tinanong niya kung gusto niyang gamitin na niya ang kanyang kapangyarihan ngayon, pero sinabi niyang kailangan muna nilang maging mas malapit sa isa't isa, kaya sa ngayon, mag-focus na lang siya sa pagbibigay sa kanya ng mga espada na itatapon. Sa wakas, nang makalapit na sila, hiniling niya kay Rita na gumawa ng malaking espada para magamit niya. Nang ilunsad niya ito sa katawan ng Demon Lord, nagresulta ito sa malaking pagsabog na nagukit ng butas sa katawan nito. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat para tuluyang mapatay ito, kaya't naglabas ng ilang tentakulo ang Demon Lord at inatake sila, na nagtulak kay Xylo na ipagtanggol si Rita gamit ang kanyang katawan. Pagkagising ni Xylo, nakita niya si Rita na nakatayo sa ibabaw ng kanyang katawan, at nandito rin si Dada dahil sa wakas ay nakabalik na siya mula sa kung anong ginagawa niya habang isinasapalaran ni Xylo ang kanyang buhay. Sa una, galit si Xylo, pero napansin niya na ninakawan na naman ni Dada. Sinusubukan ni Dada na ipagtanggol ang sarili at sinasabing nakahilata lang ito malapit sa base camp, kaya naisip niya na mas mabuting kunin na lang, at sa kauna-unahang pagkakataon, nagbunga pa ang maruming pagnanakaw na mga daliri ni Dada. Ang bagay na ito ay isang scorched earth seal, na mahalagang isang napakalakas na bomba, at kakaisip lang ni Xylo ng isang plano para gamitin ito upang tuluyang lipulin ang Demon Lord. Itinakda niya ito sa timer at tumalon sa ere bago sinipa ang bomba diretso sa sugat ng Demon Lord, at bago ito sumabog, hinawakan niya si Rita at Dada at lumabas sa saklaw ng pagsabog sa pinakamabilis na posibleng paraan. Sa huli, sumabog ang bomba, at tuluyang nawasak ang katawan ng Demon Lord kaya tapos na ang laban, at sinabi ni Rita na gusto niyang purihin dahil sa magandang trabaho niya. Pero habang akmang hahaplasan niya ang ulo nito, bigla siyang nagkaroon ng mga flashback sa dating Diyosa na nakipagkontrata siya, at hindi niya magawang gawin iyon. Sa sandaling iyon, dumating si Kivia at kahit na si Xylo ang nagligtas sa lahat dito, itinutok niya ang kanyang espada sa kanya at sinabing parurusahan siya dahil sa pag-aksyon ng mag-isa at pagbuo ng kasunduan sa Diyos ang si Rita ng walang pahintulot. Sinusubukan ni Rita na ipagtanggol si Xylo at sinasabi kay Kivia na siya ang pinakamagaling na kabalyerong hihilingin niya. Ngunit sinasabi ni Kivia sa kanya na sinasabi niya lang iyon dahil hindi niya alam ang krimeng ginawa ni Xylo na nagresulta sa pagiging bayani niya. Tinanong ni Rita kung ano ang krimen dahil sigurado siyang hindi naman ito ganoon kasama, pero ipinaliwanag ni Kivia na si Xylo ay dating banal na kabalyero, at sinampahan siya ng kaso matapos patayin ang Diyosa na dati niyang nakipagkasundo, at nagulat si Rita nang marinig ito. Hindi bababasa, iyan ang opisyal na kwentong inihayag, ngunit sa katotohanan, ibang-iba ang nangyari. Sa araw ng paghatol kay Xylo, dinala siya sa harap ng korte kung saan sinabi ng Inquisitor na siya ay inakusahan ng pagpatay sa kanyang Diyosa, si Sinerva. Sinubukan ni Xylo na ipaliwanag na nakatanggap siya ng utos na makipaglaban sa kanya, ngunit hindi kailanman dumating ang ipinangakong karagdagang puwersa at napilitang ubusin ni Sinerva ang lahat ng kanyang lakas. Kapag naubos ng isang Diyosa ang lahat ng kanyang lakas, nagiging mahina sila at madaling kapitan ng salot ng demonyo, kaya pinili niyang wakasan ang paghihirap ni Sinerva bago pa siya masira. Ito ay isang ganap na katanggap-tanggap na dahilan, ngunit inakusahan siya ng Inquisitor na nagbibigkas ng kalapastanganan laban sa mga Diyosa at inutusan ang mga gwardya na pigilan siya sa pagsasabi ng isa pang salita. Nagsikap si Xylo na ipaliwanag na kung masisira ang isang Diyosa, maaari itong magluwal ng demonyong nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyosa, at ito ang magiging sanhi ng pagbagsak ng sangkatauhan. Pero habang nakatingala siya, doon niya napagtanto na walang pakialam ang Inquisitor sa katotohanan, at ang buong bagay na ito ay pagpapahamak sa kanya mula pa sa simula. Hindi niya alam kung sino ang nag-utos nito, o kung nasaan sila, pero sumumpa siya noon at doon na kahit gaano karaming buhay pa ang kailangan, pagbabayaran nila ito. Ilang araw matapos ang unang misyon, natutulog si Xylo sa kanyang tolda sa base camp nang bigla siyang ginaising ni Teorita. Sinabihan niya itong huwag siyang istorbohin dahil gusto pa niyang matulog ng mas matagal, ngunit tinanong din niya ito kung bakit nandito pa rin ito kahit na sinabi na sa kanya ng gabi ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Inamin ni Teorita na noong una ay nag-alala siya nang malaman niyang nakapatay na pala si Xylo ng isang Diyosa noon, ngunit naniniwala siyang may mabuting dahilan ito sa paggawa nito.
Gumulong siya sa kama at sinabi sa kanya na hindi mahalaga kung ano ang dahilan nito, dahil sa huli, hindi nito mababago ang katotohanan na nakapatay siya ng isang Diyosa. Pagkatapos ay sinabi niya kay Teorita na ang kasunduang nabuo nila ay maaaring kanselahin ng may pagsang-ayon ng isa't isa, kaya ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang salita at ang kanilang ugnayan ay mapuputol, ngunit tumanggi si Teorita. Sinabi niya na si Xylo ang kanyang nag-iisang kabalyero, at kahit ano paman, kailangan niyang manatili sa tabi nito hanggang sa huli. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Xylo ng mensahe mula kay Vayne Team na nagsasabi sa kanya na sila ay itinalaga sa isa pang misyon, at kailangan nilang umalis kaagad. Nagsimula na ang taglamig sa lugar na ito, at namangha si Teorita sa ganda ng lahat ng bagay kapag nagyayelo, ngunit kahit gaano pa kaganda ang kanyang kuryosidad, nakakainis din ito. Kaya mabilis na nagsawa sina Xylo at Vayne Team sa kanyang paulit-ulit na mga tanong. Samantala, pabalik sa HQ, nakatanggap si Kivion ng sarili niyang misyon, at ayon sa kanyang superior, ihihinto niya ang orihinal na misyon sa transportasyon at tatango sa mga tunnel ng Z1 upang tumulong sa paglilinis ng mga ito. Tinanong niya kung nangangahulugan ba ito na ang mga tunnel na iyon ay napuno na rin ng Demon Blight, kaya ipinaliwanag ng kanyang superior na simula noong ika-4 na digmaan at ang paglitaw ng unang Demon Blight, isang malaking bahagi ng kanilang mga kagubatan ang nasira, at sa loob ng 20 taon, nawalan ng sangkatauhan ng malaking bahagi ng kanilang matitirhan na lupain, kaya hindi na nila maaaring hayaang kumalat pa ang Blight. Upang matiyak ang tagumpay ng misyon, ipinadala ang Hero Team upang tumulong sa misyon, kaya sinabi ni Kivion na lalabas siya agad upang makipagkita sa kanila. Pero bago siya umalis, hiniling sa kanya ng kanyang superior na batiin ang High Priest na si Marlin kung sakaling makasalubong niya ito roon. Nang gabing iyon, nagkakampo sina Teorita at ang iba pa sa kakahuyan nang mapansin niyang matagal na niyang hindi nakikita si Dada. Ipinaliwanag ni Xylo na kasalukuyang nasa repair shop si Dada matapos siyang bugbugin ng sobra ni Xylo dahil sa lahat ng gulo na idinulot nito, kaya hindi siya makakapunta ng ilang panahon. Sinabi ni King kay Xylo na bilang isa sa kanyang mga nasasakupan, kailangan niyang maging mas maingat sa paraan ng pakikitungo niya sa kanyang mga kakampi, at sumang-ayon si Xylo sa kanya ng bahagya upang maipagpatuloy nila ang pag-uusap na ito. Lumapit si Teorita kay Xylo at tinanong ito kung bakit niya tinatawag na King ang lalaking iyon, kaya ipinaliwanag niya na si King ay isang bayani na katulad niya, at tunay siyang naniniwala na siya ang hari ng Federated Kingdom, kaya mas madaling makitungo sa kanya kung sasang-ayon ka. Tungkol naman sa dahilan kung bakit siya napilitang maging bayani, naglunsad si King ng malawakang pag-atake ng terorista laban sa kaharian upang mabawi ang kanyang trono, kaya isa siyang tunay na terorista. Hindi inaasahan ni Teorita na magiging ganito kaseryoso ang dahilan, kaya sinubukan niyang ibahin ang usapan at tinanong kung sino ang lalaking naroon. Ipinaalam sa kanya ni Xylo na si Tatsuya iyon, ngunit naisip ni Teorita na medyo kakaiba na nakatitig lang ito sa langit ng ganoon. Hindi rin alam ni Xylo kung bakit niya ginagawa iyon, ngunit tulad ng ipinaliwanag niya kanina, kapag ang isang bayani ay namatay at nabuhay muli, nawawala ang bahagi ng kanilang memorya at personalidad, kaya kung hindi sila mag-iingat, lahat sila ay magiging katulad ni Tatsuya balang araw. Kinabukasan, sa wakas ay nakarating sila sa Nayon, ngunit tila hindi masaya ang mga taga-Nayon kahit na dumating na ang tulong. Sa totoo lang, ang katotohanan na mayroon pa ring mga taga-Nayon sa lugar ay nakakagulat sa Vayne Team dahil karaniwan, lahat sila ay inilikas na ngayon, ngunit mukhang maraming mga nagtatago sa kung anong dahilan. Lumapit si Xylo sa isa sa mga tindahan upang mang-alap ng ilang impormasyon, at sa una ay nag-alala ang babae matapos mapagtanto na si Xylo ay isang bayani, ngunit tiniyak niya rito na wala siyang dapat ikatakot. Sinabi niya rito na siya at ang kanyang mga kaibigan ay nandito lang para kontrolin ang mga tunnel, ngunit sa palagay ng babae ay hindi ito makakabuti dahil maraming tao na ang nawala ng Nayon dahil sa salot. Pagkatapos ay umalis ang babae nang hindi binibigyan si Xylo ng pagkakataong magtanong ng direksyon patungo sa tunnel, ngunit nang malapit na siyang sumuko, isang batang babae ang nakakuha ng kanyang atensyon at itinuro siya sa direksyon ng tunnel. Nagpasalamat si Xylo sa kanya at nagsimulang maglakad palayo, ngunit bago pa siya makalayo, tinanong siya ng babae kung ililigtas ba niya ang kanyang ama. Nanatiling tahimik si Xylo at nagpatuloy sa paglalakad palayo dahil kahit na naaawa siya sa kanya,
Kung ang kanyang ama ay nasa mga tunnel na iyon, malamang ay matagal na itong patay ngayon, at ayaw niyang bigyan siya ng anumang maling pag-asa. Kalaunan ay muling nakipagtulungan si Xylo sa iba at pinag-usapan nila ang lahat ng impormasyong kanilang nakalap sa ngayon. Ang mga tunnel ng Ziwan ay gumagawa ng dekalidad na bakal na ginagamit bilang katalista sa mga sagradong selyo na gagamitin laban sa mga diwata, kaya naman nagbuhos ng malaking pera ang militar sa pagpapaunlad ng lugar na ito, ngunit kalaunan ay napuno ito ng mga diwata, kaya hindi ito gaanong kapaki-pakinabang sa ngayon. Tinanong ni Tia Rita si Xylo kung ano ang sagradong selyo dahil wala siyang gaanong alam tungkol sa mga ito, kaya ipinaliwanag niya na ang mga sagradong selyo ang nagpapahintulot sa kanya na lumaban sa paraang ginagawa niya. Gayunpaman, wala rin siyang gaanong alam tungkol sa mga ito, kaya hiniling niya kay King na magpaliwanag dahil ito ang kanyang larangan ng kadalubhasaan. Si King ay isang henyo pagdating sa mga sagradong selyo, at kaya niyang magsagawa ng mga pagtono na karaniwang kukuha ng 12 ng mga tao ng mag-isa, ngunit ang mga sagradong selyo lamang ay hindi sapat upang talunin ang kanilang mga kaaway. Habang papalapit sila sa tunnel, ipinaalam ni Venom sa lahat na mga isang buwan na ang nakalipas, iniulat ng mga taga-nayon na isang grupo ng mga Monero sa kuweba ang naging mga diwata doon at nagsimulang umatake sa mga tao. Medyo malabo ang eksaktong detalye ng insidente, ngunit natuklasan nila na ang Blight number 51 ay tinutukoy bilang Lotus. Ang kanilang misyon ngayon ay maghukay ng direktang daanan para sa mga banal na kabalyero na gagamitin sa pag-atake, kaya napilitan silang lahat na pumasok at harapin ang mga demonyo. Gayunpaman, nang sabihin ni Venom na lahat sila, ang ibig niyang sabihin ay lahat sila maliban sa kanya, dahil bilang commander ng pangkat na ito, kailangan niyang manatili sa lungsod upang i-coordinate ang misyon. Alam ni Xylo na isa lamang itong dahilan na naisip niya para maiwasan ang anumang aktwal na trabaho, ngunit nagsimula ng tumakas si Venom, at hindi naman siya gaanong makakatulong doon kahit na magpatuloy ang grupo nang wala siya. Sa sumunod na ilang oras, ginugol ni Xylo at Tatsuya ang kanilang oras sa paghuhukay sa mga tunnel upang lumikha ng butas para sa mga kabalyero, habang si King ay nakaupo sa kanyang workbench, umuukit ng mga sagradong selyo sa kagamitan sa paghuhukay upang palakasin sila. Gusto rin ni Teorita na tumulong, kaya tinanong niya ito kung maaari siyang tumulong sa paghuhukay, ngunit tinanggihan ni Xylo ang alok nito dahil ayaw niyang sayangin ng isang Diyos sa ang kanyang lakas sa isang gawaing tulad nito. Nang sandaling iyon, dumating si Kivia, at binanggit niya na sinabi sa kanya ng mga nakatataas kung paano si Dada ang nagnakaw ng kabaong ni Teorita, hindi si Xylo. Kaya, ito ang paraan niya ng paghingi ng tawad sa pag-akusa kay Xylo nang hindi talaga humihingi ng tawad. Tinanong niya ito kung bakit hindi nito ipinaliwanag ang sarili niya sa kanya noon, ngunit sinabi ni Teorita na wala itong saysay dahil hindi rin naman siya paniniwalaan ni Kivia. Tama siya tungkol doon, ngunit upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, hiniling ni Kivia kay Xylo na ipaliwanag sa kanya ang lahat ng mahahalagang detalye sa mga susunod na misyon. Pumayag si Xylo sa kanyang kahilingan, ngunit hindi niya makita kung ano ang magiging pakinabang nito kapag binigyan sila ng isang misyon na tulad nito. Tinanong ni Kivia kung ano ang ibig niyang sabihin doon, kaya itinuro ni Xylo na ito ay isang minahan na puno ng mga diwata, at kadalasan, binabaliwala lang ito ng simbahan, lalo na't paparating na ang taglamig. Walang anumang mahalaga rito, kaya hindi maintindihan ni Xylo kung ano ang layunin dito, at nagsisimula na siyang mag-isip na baka may plano silang gawin kay Teorita. Sinabihan ni Kivia si Xylo na itigil na ang paggawa ng mga walang basehang teorya ng sabuatan at bumalik na sa trabaho, ngunit alam ni Xylo na kahit siya ay hindi alam kung ano ang layunin ng misyon. Pagkatapos ng ilang oras pang paghuhukay, sa wakas ay nakalusot si Xylo sa isa sa mga kuweba, ngunit agad siyang naharap ng mga demonyong alupihan, kaya kumilos si Tatsuya at sinimulang tadteren ang mga ito. Sinubukan din ni Xylo na tumulong, ngunit ang kanyang mga pagsabog ay medyo mapanganib sa mga masisikip na lugar tulad ng kuwebang ito, kaya kailangan niyang iwan ito kay Tatsuya. Mabuti na lang at si Tatsuya ay isang tunay na halimaw gamit ang kanyang palakol, at hindi nagtagal ay natupad niya ang lahat ng mga demonyo. Gayunpaman, malamang nakakailanganin niya ng kaunting oras para magpahinga pagkatapos ng lahat ng trabahong iyon. Ngayong wala na ang mga demonyo, gumamit si King ng mahika ng liwanag para ilantad ang mga bahaging sinalanta ng demonyo, at kahit papaano,
may malaking bahagi ng sahig na hindi naapektuhan, kaya napagpasyahan nilang itayo ang base ng mga operasyon dito. Tinanong ni Teorita si Xylo kung makakatulong man lang siya rito, at dahil hindi naman ito mapanganib, nagpasya siyang hayaan siyang gawin ang gusto niya. Ipinaliwanag niya na ang mga stalker ay ginagamit para maiwasan ang pagkalat ng demonyo sa mga lugar na minarkahan nila, kaya kung gusto niyang tumulong, dapat siyang maglagay ng isa doon, at tuwang-tuwa si Teorita na sa wakas ay may nagawa na siya. Maya-maya pa, ang bahaging sinalanta ng mga demonyo ay tuluyang naselyuhan, at hiniling ni Teorita kay Xylo na gantimpalaan siya sa kanyang pagsisikap. Magaling naman ang ginawa niya, kaya sinabi niyang pupurihin niya ito ng kaunti kapag nakabalik na sila, ngunit gusto pa rin ni Teorita na makamit ang higit pa. Kaya tinanong niya ito kung maaari silang pumasok ng mas malalim sa minahan at talunin ang demonyong Panginoon sa pagkalat ng lahat ng sakit na ito. Sinabi sa kanya ni Xylo na hindi niya iyon magagawa dahil una, ayaw niyang makialam sa abala, at pangalawa, labag ito sa mga utos na ibinigay sa kanila. Sinabi niya sa kanya na dapat siyang sumama sa mga maharlikang kabalyero kung gusto niyang labanan ang mga demonyong Panginoon sa lahat ng oras. Ngunit hindi nagustuhan ni Teorita kung gaano siya kawalang halaga. Sumumpa na siya na mananatili sa tabi niya hanggang sa huli, ngunit kailangan niya rin itong hayaan siyang gumawa ng mahahalagang bagay, kung hindi, hindi siya kailanman masisiyahan. Nang sandaling iyon, nakatanggap si Kim ng isang senyales ng distress mula sa mga kabalyero sa pamamagitan ng komunikasyon, at sinasabi nito na kasalukuyan silang inaatake malapit sa pasukan ng kuweba, kaya kailangan nila ng suporta. Sumugod sina Kivia at ang iba pang mga kabalyero sa labanan laban sa mga taong naapektuhan, ngunit sa dami nito, sandali na lang bago sila madaig. Pagdating ni Xylo at ng iba pa, ilan sa mga kabalyero ay napatay na, kaya gusto niya silang iligtas sa lalong madaling panahon, ngunit bago iyon, may tanong si Teorita. Tinanong niya ito kung ang mga diwatang iyon ay dating tao, at kinumpirma ito ni Xylo, ngunit sa kasamaang palad, walang paraan para gamutin sila kapag naabot na nila ang yugtong ito, kaya ang pinakamahusay na magagawa nila ay pigilan ang kanilang pagdurusa. Pagkalipas ng ilang minuto, natapos na ang labanan at ang ilan sa mga kabalyero ay medyo nahihirapan dahil hindi nila inaasahan na kailangan nilang pumatay ng mga diwatang tao. Noon lang, napansin ni Xylo ang isang lalaking nagtatago sa likod ng ilang mga kahon sa sulok, at tila, isa itong nakaligtas na hindi nakalabas ng kuwebo noong unang pagsalakay. Nangangahulugan nito na may iba pang mga nakaligtas na nakulong pa rin doon, at iniisip ni King na mahalaga na mailigtas sila sa lalong madaling panahon, ngunit sinabi ni Kivion na imposible iyon dahil hindi sila handa para maglunsad ng isang misyong pagsadyap ngayon. Ang paggawa ng ganoong mapanganib na hakbang ay magreresulta sa pagkamatay ng maraming banal na kabalyero. Gayunpaman, hindi naman niya gustong iwan ang mga sibilyang iyon, kaya tinanong niya si Xylo kung ano ang iniisip nito tungkol sa sitwasyon. Kung sisimulan nila ang isang misyong pagsadyap, ano ang kanilang mga pagkakataong magtagumpay? Malinaw na sinabi ni Xylo sa kanya na karamihan sa mga kabalyero ay mamamatay, dahil ang pakikipaglaban sa mga diwata habang ipinagtatanggol ang mga sibilyan sa makikipot na pasilyong ito ay isang sentensya ng kamatayan. Sa sandaling iyon, dumating si Priest Marlin, at sinabi niya kay Kivion na hindi na kailangang humingi ng payo mula sa isang lalaking tulad ni Xylo dahil mayroon na silang mga utos. Dapat nilang pasabugan ang pasukan at isara ito upang matiyak na walang mga diwata ang makakatakas, ngunit nang marinig ito, nagalit si King dahil hindi siya makapaniwala na sadyang isasakripisyo ni Marlin ang mga inosenteng sibilyan, ngunit wala itong pakialam si Marlin. Sa katunayan, nasisiyahan siya sa mga tanawin ni King ng ganito dahil kilala niya ito bago pa man siya hinatulan na maging bayani. Ayaw din ni Xylo sa ideya ng pagpapakamatay ng mga sibilyan, ngunit ayaw niyang sumugal na iligtas sila. Gayunpaman, nang makita niya ang mukha ni Teorita, naalala niya ang batang babae noon at kung gaano ito kalungkot, kaya nagbago ang kanyang isip at sinabing personal niyang ililigtas ang mga tao. Natapos na nila ang pag-set up ng base ng mga kabalyero, kaya natapos na ang kanilang opisyal na misyon at walang pumipigil sa kanila sa pagliligtas ng mga tao sa kanilang libreng oras, ngunit habang ipinagdiriwang ni Teorita ang katotohanan na sa wakas ay makakagawa na siya ng isang bagay na kabayanihan, sinabi ni Xylo sa kanya na kailangan niyang manatili rito. Tutal, hindi niya maaaring hayaang mamatay si King dahil sa isang bagay na tulad nito.
Ang mga taga-nayon ay kasalukuyang nakulong sa isang bahagi ng minahan, desperadong sinusubukang itaboy ang mga diwata, ngunit nang malapit na silang lamunin, dumating si Xylo at pinasabog sila. Pagkatapos ay tumalon si Tatsuya at sinimulang lipulin ang mga halimaw ng walang awa, at napakahusay niya sa kanyang ginagawa. Sinubukan siyang hulihin ng isa sa mga bulate sa isang sapot, ngunit masyadong matalas ang kanyang likas na ugali para doon, kaya't lumingon siya at hiniwa ang sapot bago inatake ang iba pang mga halimaw, at ilang minuto ang lumipas, halos tapos na sila ni Xylo, ngunit hindi ibig sabihin noon ay tapos na ang lahat. Maaaring ligtas na ang mga manggagawa sa ngayon, ngunit ang paglabas sa kuwebang ito ay magiging isang hiwalay na hamon, kaya kung hihilingin ni Xylo kay King na mag-ukit ng mga sagradong selyo sa kanilang mga kagamitan upang bigyan sila ng pagkakataong lumaban. Ang mga sagradong selyo ay gumagana gamit ang luminescence bilang kanilang pinagmumulan ng kuryente, kaya kadalasan ay maaari silang ma-recharge ng sikat ng araw, ngunit dito sa ibaba, walang sikat ng araw, kaya ang mga ito ay magkakaroon lamang ng ilang gamit bago sila maubusan ng enerhiya. Ang mga sagradong selyo ni Xylo ay gumagana ng pareho, ngunit ang kanyang katawan ay kayang mag-imbak ng ilang beses na mas mataas kaysa sa normal na dami ng luminescence ng isang ordinaryong tao, kaya naman napanatili niya ang kanyang mapanirang kapangyarihan dito sa ibaba. Gayunpaman, maaari pa ring maubos ang kanyang kapangyarihan, kaya kailangan nilang lahat na makalabas sa kuwebo sa lalong madaling panahon, kung hindi ay para silang mga nakaupong pato. Naghanda sila para simulan ang paglalakbay patungo sa labasan, ngunit bigla na lamang, nagsimulang yumanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa at dose-dosenang mga diwata ang pumaligid sa kanila ng sabay-sabay. Ito ang pinakamasamang tiyempo na maiisip, ngunit wala silang pagpipilian sa sitwasyon, kaya sinabi ni Xylo sa lahat na kailangan nilang bumuo ng isang linya ng depensa at panatilihin ang kanilang posisyon hanggat maaari. Pagkatapos ay sinimulan niyang pasabugan ang ilan sa mga diwata, ngunit ang mga manggagawa ay masyadong takot na lumaban dahil hindi pa sila nakaranas ng mga bagay na tulad nito noon. Sa kasamaang palad, wala silang gaanong pagpipilian, kaya sinabi ni Xylo sa kanila na kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang sarili, o sila ay magiging isang tanghalian ng diwata. Samantala, sa pagtatapos ng gabi, silang lahat ay nagpapahinga lamang sa gilid ng pasukan, naghihintay kung makakabalik pa si Xylo ng buhay habang tinatapos nila ang pag-aayos ng kanilang base, at sa buong oras, si Teorita ay nagtatampo sa sulok dahil naiwan siya. Sinabi ni Marlin kay Kivio na sa tingin niya ay wala nang gaanong halaga si Teorita bilang sandata dahil tila talagang may gusto ito kay Xylo, ngunit anuman ang nais niyang ipahiwatig, ipinaalam ni Kivio sa kanya na siya at ang iba pang mga kabalyero ay pupunta upang tumulong sa misyon ng pagsadyap sa sandaling matapos nila ang pag-aayos ng base dito. Para naman kay Xylo at sa iba pang mga tao, pagkatapos ng isang mahirap na labanan, matagumpay nilang nalipol ang lahat ng mga diwatang umaatake sa kanila, ngunit ang kanilang moral ay nasa pinakamababa dahil hindi sila naniniwala na makakabangon sila mula rito. Sinubukan silang hikayati ni Xylo na bumangon muli at lumaban, ngunit silang lahat ay masyadong pagod at walang pag-asa para gawin ito. Sinimulan ni Xylo na sigawan sila na tumigil na sa pag-uugaling ganyan dahil hindi sila kailanman mabubuhay kung susuko sila, ngunit hindi niya sila masabihan, kaya nagpa siya si King na magbigay ng talumpati. Alam niya na inilaan ng mga lalaking ito ang halos lahat ng kanilang buhay sa kanilang mga trabaho, at ang kanilang trabaho ang dahilan kung bakit umunlad ang kahariang ito. Nahirapan na sila sa masasamang sitwasyon noon at nananalo pa rin, kaya hindi na kailangang sumuko sa takot dito dahil mabubuhay pa rin sila. Nakita ng mga lalaki ang hitsura ng purong kumpiyansa sa mga mata ni King, at binibigyan sila nito ng motibasyon na kailangan nila upang makabangon muli at gawin ang kanilang makakaya. Alam nila na sina Xylo, King, at Tatsuya ay mga bayani, at sa buong buhay nila, sinabihan sila na ang mga bayani ang pinakamasamang kriminal sa mundo, ngunit pinili pa rin ni Xylo at ng iba na iligtas sila kahit na karamihan sa iba ay itatakwil sila rito bilang mga bagay na hindi dapat ipagwalang bahala, kaya tunay silang nagpapasalamat sa kanila. Nang sandaling iyon, nagsimulang yumanig ang lupa habang dumarami ang mga diwata na papalapit, at nagsisimula ng madismaya si Xylo dahil patuloy ang mga ito, at walang paraan para malaman nila kung ilan ang nandito. Tumayo na ang lahat ng mga manggagawa at itinaas ang kanilang mga armas bilang paghahanda sa isang laban,
at nang dumating ang mga diwata, si Xylo ang nanguna at umatake. Kinakabahan pa rin ang mga manggagawa tungkol sa lahat ng ito, ngunit napagdesisyonan na nilang bumaba kahit papaano, kaya isa sa kanila ang nagsimulang Icewing ang kanyang pala hanggang sa tuluyan siyang makalapit sa halimaw na uod, at salamat sa mga enchantment na inilagay ng hari dito, ang pala ay talagang nakagawa ng ilang malaking pinsala. Nang makita ito, napagtanto ng ibang mga taga-nayon na maaari pa rin silang magkaroon ng pagkakataon, kaya sinugod nila ang uod at sinimulan itong bugbugin hanggang sa mamatay. Maganda naman ang kanilang ginagawa noong una, ngunit limitado lamang ang magagawa ng brutal na puwersa na walang kasanayan, kaya hindi nagtagal, natalo ang mga manggagawa. Nasugatan ang binti ng Kap-Atas, at dahil hindi siya makatakas, muntik na siyang patayin ng isang uod, ngunit sa huling segundo, biglang nalipol ang uod ng isang lumilipad na hanay ng mga espada. Iisa lang ang makakagawa nito, at lumingon si Xylo at nakita si Teorita na matagumpay na nakatayo malapit sa isang pasilyo habang ipinapahayag ang kanyang pagdating. Nang ligtas na ang lahat, sinabi sa kanila ni Teorita na maaari na nila siyang purihin ngayon, ngunit ayaw gawin ito ni Xylo. Sa kabilang banda, labis na nagpapasalamat si King sa intervention ni Teorita, dahil kung wala siya, maraming manggagawa ang nasawi sa labanang iyon. Sinabi sa kanya ni Teorita na hindi ito malaking bagay dahil sa pagtutulungan nila ni Xylo, halos sigurado na ang tagumpay. Dahil kayang gumawa ni Teorita ng walang limitasyong bilang ng mga espada, nagpa siya si King na gumamit ng ilan sa mga ito para gumawa ng bakod para makapagpahinga ang lahat. Kumuha siya ng ilan at naghanda para simulan ang pag-ukit ng mga sagradong selyo ng bakod sa mga espada, ngunit habang ginagawa niya iyon, lumapit si Xylo kay Teorita at tinanong kung bakit siya narito nang sinabihan niya itong maghintay sa labas. Ipinaliwanag niya na palihim lang siyang dumaan sa mga kabalyero habang hindi sila nakatingin, at hiniling niya kay Xylo na purihin siya sa pagiging tuso, ngunit muli siyang tumanggi. Naisip ni Teorita na baka nagalit si Xylo dahil natagalan bago nailigtas ang lahat, ngunit sinabi niya sa kanya na kasalanan niya iyon dahil iniwan siya kanina. Gayunpaman, pinutol siya ni Xylo at sinabing wala siyang balak gamitin si Teorita o ang kanyang kapangyarihan, at talagang nadismaya siya nang marinig iyon, dahil ang paggamit ang buong layunin niya sa buhay. Tinanong niya si Xylo kung ano ang gusto nitong gawin niya, kung hindi ang makipaglaban kasama niya sa labanan, at sinabi niya sa kanya na gusto lang niya na mabuhay siya, kaya hindi niya hahayaang isugal niya ang kanyang buhay para sa walang kwentang kaluwalhatian. Bahagyang nabuhayan ng loob si Teorita matapos marinig ang sinabi niya dahil alam niyang nangangahulugan ito na talagang nagmamalasakit si Xylo sa kanya, at iyon ang dahilan kung bakit handa siyang isugal ang kanyang buhay para dito. Alam niyang likas na sa kanya ang paghingi ng papuri, ngunit bahagi pa rin ito ng kung sino siya, kaya gusto niyang mamuhay ng maluwalhati at kapaki-pakinabang, at walang magagawa si Xylo para pigilan siya. Napagtanto ni Xylo na maaaring medyo makasarili siya na hilingin kay Teorita na tanggihan ang kanyang mga pagnanasa, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nakaramdam muli ang lahat ng biglaang panginginig, at ang isang ito ay mas malala kaysa sa iba. Habang papalapit ang mga halimaw, sinabihan ni Xylo si Teorita na umatras para sa kanyang kaligtasan. Sinabi niya sa kanya na hindi siya pupunta kahit saan, at kung labis siyang nagmamalasakit sa kanyang kaligtasan, ang kailangan lang niyang gawin ay protektahan siya anuman ang mangyari. Hindi talaga maaaring makipagtalo si Xylo sa kanya tungkol dito, kaya pumayag siyang hayaan si Teorita na lumaban kasama niya at kinuha ang isa sa mga espada nito para gamitin bilang bala. Inihagis niya ito sa pangunahing uod ng grupo ng mga diwata, at hinati ito sa kalahati ng sabay-sabay, ngunit nang maghagis na sana siya ng isa pa, nakarinig silang lahat ng isang nakabibinging tunog na nagpaluhod sa kanila. Si Tatsuya naman ay tila hindi naapektuhan dahil iba ang kanyang ginawa. Habang namimilipit sa sakit ang iba, umatake siya at nagsimulang pumatay ng maraming halimaw hanggat maaari. Samantala, napagtanto ni Xylo na ang tunog na ito ay maaaring nagmumula sa isang demonyong Panginoon sa malapit at sinusubukang sirain sila. Tila hindi rin naapektuhan si Teorita, kaya tumakbo siya sa tabi ni Xylo at nagsimulang ibahagi ang ilan sa kanyang enerhiya dito upang malampasan ang impluwensya ng demonyong Panginoon. Ilang sandali pa, lumitaw ang demonyong Panginoon na tinutukoy at lumabas mula sa lupa bilang isang higanteng buhay na puno ng lotus na may figure ng tao, at alam kong may magsasabi,
pakinggan ninyo ako tungkol dito. Nagpakawala ang demonyong Panginoon ng isa pang alon ng panghihimasok sa tunog at lahat ng mga manggagawa ay nagsimulang makarinig ng isang boses na nagsasabi sa kanila na lapitan ito, kaya sinubukan ni Xylo ang kanyang makakaya upang pigilan sila. Sinabihan niya ang foreman na kalmayan ang sarili, ngunit ang kabaliwan ay napakatindi kaya't sinubukan niyang tanggalin ang sarili niyang mukha, kaya walang anumang sinabi ni Xylo ang makakaalam sa kanya. Pinipigilan ni King ang kanyang katinoan dahil sa matinding paghahangad at puot sa demonyong Panginoon, ngunit wala na siyang ibang magawa sa ngayon, kaya nasa iba na ang responsibilidad. Sinabi ni Xylo na magiging mapanganib para sa kanila na umalis sa nababakurang lugar, kaya sa halip, sinuportahan niya si Tatsuya mula rito at nagsimulang magpaputok ng mga espada. Tinanong ni Tairita kung talagang magiging maayos si Tatsuya, ngunit sinabi ni Xylo sa kanya na walang dapat ipag-alala dahil napakagaling niya. Gayunpaman, kakailanganin pa rin niya ng backup, kaya hiniling ni Xylo kay Tairita na gumawa ng maraming espada para sa kanya. Natuwa siya na sa wakas ay natulungan na niya si Xylo na lumaban, kahit na ito ay isang supporting role lamang, kaya gumawa siya ng mas maraming espada, at sinimulan niya itong ihagis para takpan si Tatsuya. Patuloy na lumalapit si Tatsuya sa demonyong Panginoon habang iniiwasan ang mga atake nito hanggang sa wakas ay nahati niya ito sa kalahati, ngunit sa kasamaang palad, lumabas na hindi iyon ang pangunahing katawan ng demonyong Panginoon at nahawakan niya si Tatsuya. Nagsimulang tumingin-tingin sina Xylo at Tairita sa paligid, at kalaunan ay nakita nila ang pangunahing katawan na nakasabit sa isa sa mga pader na malapit. Naghanda si Xylo na tapusin ito gamit ang isang huling suntok, ngunit nang ihahagis na niya ang espada, napagtanto niyang wala ng luminescence ang kanyang katawan, kaya hindi na niya magamit ang mahika. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kabalyero upang tumulong, ngunit agad silang naging biktima ng panghihimasok ng demonyong Panginoon at natambos sa matinding paghihirap. Pagkatapos ay nagpatubo ang Demon Lord ng mga Galame sa kanilang mga katawan upang lumunin sila, kaya napilitan si Xylo na tumakbo palabas at palayain sila, ngunit napakaraming baging para harapin niya ng mag-isa. Nang sandaling iyon, ang tanawin ng mga inosenteng taong nasaktan ay nagpagalit kay King, kaya't humiwalay siya sa mga baging at inilipat ang kanyang parol sa flamethrower mode upang sunugin ang Demon Lord hanggang maging abo. Talagang epektibo ang apoy laban sa mga halimaw na nakabase sa halaman, ngunit sa kasamaang palad, bago pa niya matapos ang trabaho, hinawakan siya ng Demon Lord sa bukong-bukong at kinaladkad pataas. Nahulog ang parol sa sahig, at sinubukan itong abutin ng Demon Lord, ngunit dumating si Tatsuya ng mahigpit at kinaladkad ito palabas ng lupa upang bigyan si Xylo ng sapat na oras upang makarating sa parol. Gayunpaman, bago pa niya mapaputok ang Demon Lord na iyon, nagawa siyang pigilan ito sa isang holo upang pigilan siyang mag-apoy. Isa sana itong checkmate, ngunit hindi napagtanto ng Demon Lord na si King ay isang ganap na baliw, at wala siyang gagawin para parusahan ang mga nananakit ng mga inosente, kaya pinutol niya ang sarili niyang binti para lang matamba at masiksak ang Demon Lord sa mata. Nauntog siya sa pader, ngunit higit pa sa sapat ang nagawa niya dahil napilitan ang Demon Lord na bitawan ang katawan ni Xylo dahil sa kanyang pag-atake, at ngayon, wala nang pumipigil sa kanya na tapusin ang Demon Lord. Nabigla sina Kivia at ang iba pang mga kabalyero sa katotohanang halos natalo ng mga bayani ang Demon Lord ng mag-isa, at si Marlin ay tuluyang nawala ng malay. Tungkol naman kay King, buhay pa rin siya, ngunit nasa malubhang kalagayan siya, kaya kakailanganin niya ng ilang pagkukumpuni. Maya-maya, bumalik ang lahat ng mga manggagawa sa ibabaw at muling nakasama ang kanilang mga pamilya, at nalaman ng iba na si Venetim ay nakaupo lamang dito at walang ginagawa sa buong oras. Ipinadala si King sa Tollier para mailagay ang isang bagong binti, at umaasa si Xylo na magagamot siya ng maayos dahil kung hindi dahil sa kanya, maraming buhay ang mawawala ngayon. Masaya ang lahat na muling nagkaisa ang kanilang mga pamilya, at alam nilang lahat ito ay salamat sa mga bayani, ngunit nag-aalangan pa rin silang lumapit upang magpasalamat dahil sa stereotype, maliban sa foreman at sa kanyang pamilya. Nagpasalamat siya kay Xylo dahil salamat sa kanya kaya niya nakitang muli ang kanyang pamilya, at tungkol dito, sinabi niyang may isang bagay na gustong ibigay ang kanyang anak na babae kay Xylo. Kinakabahang lumapit ang batang babae kay Xylo at binigyan ito ng bulaklak bilang pasasalamat sa pagliligtas sa kanyang ama,
at naantig si Xylo sa kabaitang ginawa nito dahil bihira siyang mapasalamatan sa trabahong ginagawa niya. Samantala, naroon si Marlin, galit kay Xylo. Sinubukan niyang isumbong si Xylo kay Kivia dahil sa paglabag sa mga patakaran at pakikipaglaban sa demonyong Panginoon ng walang pahintulot, ngunit mabilis niya itong pinatigil dahil nagligtas ng mga buhay si Xylo at ang kanyang koponan ngayon, at ang tanging ginawa ni Marlin ay kumbansihin siyang iwanan ang mga taong iyon. Karapat-dapat siyang magtamasa ng kahit kaunting pagkilala para sa kanyang nagawa.